Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippinoise. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal, ano? So ang video ito ay mula na naman kay Good News Philippines. So meron itong pamagat na US Navy nasa CB2 Island, US aircraft carrier sinunda ng tatlong Chinese Navy na pumasok sa sulok. Diyos ko. Yan yung panonorin natin ngayon, men. Bibigyan natin ng reaction, ano? So, ano kaya yung nakapulog sa video ko? So, bago natin simulan, Good News Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippinoise. So, mga Kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Ganun pamagat ng video ito, US Navy nasa Cebu 2 Island, US aircraft carrier sinundan ang tatlong Chinese Navy na pumasok sa Sulu. So again, Good News Philippines, Philippinoise. Like, comment, share, subscribe. Start. Breaking news! Amerika hinabol ang tatlong barkong pandigma ng China na pumasok sa Sulawesi at lumabas sa Cebu Passage. Ayon sa open source at maging sa China's Observer, nakita nila sa mga larawan ng satellite na ang USS Carl Vinson Nuclear Aircraft Carrier ay nasa Cebu Passage na nitong ika-6 ng Pebrero taong kasalukuyan. Ganon kabilis ang puwersa ng Amerika. Defense Minister ng Pilipinas, $5 milyong na tulong militar ng Amerika, tuloy na tuloy. Panama Embassy sa Beijing, opisyal nang ipinasa ang notice sa China na ayaw na nito ng China Belt and Road Initiative. Sinubok Ano yun? Hindi ko nabasa. Ulit-ulit. Minister ng Pilipinas, $5 milyong na tulong militar ng Amerika, tuloy na tuloy. Panama Embassy sa Beijing, opisyal nang ipinasa ang notice sa China na ayaw na nito. Panama formally pulls out of China's Belt and Road Initiative. Yan. Good choice yan. Kasi pinag-iinitan na din siguro sila. Ng China Belt and Road Initiative, sinubukang pangtigilan ng China ang Panama pero mas pinaboran nito ang Amerika. Mga Pilipino nag-react sa isang politiko na walang West Philippine Sea at ito ay gawa lamang ng mga Pilipino ayon sa mga netizens. Kahit sino naman siguro, men. So, ngayon, alam nyo na ha, kung sino yung iboboto dapat. Kung gusto natin ng tuloy-tuloy na laban dito sa West Philippines Sea. Nasa sa inyo na lang din yan. Kung iboboto nyo yung taong nagsasabi na there is no such West Philippine Sea. Gawa-gawa lang natin yan. Kawawa naman yung mga Navy natin, mga Coast Guard natin na binabangga dyan. Diba? Guni-guni lang pala yung pinaglalaban nila dyan. Nak ng teteng, oh. Gastos ng $1 milyong ang Amerika, Japan, Australia, Canada at iba pang mga bansa sa Europa para sa seguridad ng exclusive economic zone ng Pilipinas dahil naniniwala sila na merong West Philippine Sea. Ayon kay President Bongbong Marcos Jr., posibleng ito ay tactics lamang dahil nalalapit na ang eleksyon ng mga politiko. Super good news mga kabayan. Posible naman talaga kasi alam naman natin nasa kampo nila is yung pinaniniwalaan nila. Ayaw nila ng war. Diba? At saka mga pro-China sila eh. Para sa kanilang kaibigan yung China. Anak ng teteng. May naputulan ng dalirit lahat-lahat. Kaibigan para natin yung China. Sure, oy. New Zealand, Canada at France malapit nang maging opisyal na kaalyado ng Pilipinas. At Amerika hinabol ang tatlong barko ng Chinese Navy na pumasok sa Sulu Sea, Basilan Strait at lumabas ng Cebu Passage. Ayon sa mga observer, namataan ito na ang USS Carl Vinson Aircraft Carrier dala ang mga eroplanong mandirigma nito mula sa Thailand. Ito ay naglayag sa Balabac Strait, Palawan, Sulu Sea at lumabas ng Cebu Passage nitong ika-6 ng Pebrero ng taong kasalukuyan. Ganon kabilis naglayag ang mga barkong pandigma ng Amerika. Ano kaya ang susunod na plano ng puwersa ng Amerika at Pilipinas laban sa mga maling hakbang ng China? Sang-ayon ba kayo mga kabayan sa suportang ibinibigay ng Estados Unidos sa ating bansa? Sa ibang balita, alam nga naman, sino bang hindi sasang-ayon dyan? Para naman sa kaayusan natin yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, men, may Amerika o wala, aagawin pa rin ng China yung teritoryo natin. Kasi na-inlove na sila sa teritoryo natin eh. Sobrang ganda kasi ng teritoryo natin. Diba? Like tinitigasan sila na pinapanood yung teritoryo natin. Diba? Kaya, hindi nila maiwan-iwan. Panama formal nang umalis sa China Belt and Road Initiative matapos inanunsyo ng presidente ng Panama na si Jose Raul Mulino na hindi na i-renew ang Chinese Belt and Road Initiative. Kinumpirma muli ni President Mulino na ang Panama Embassy sa Beijing ay inabisuhan na ang China sa desisyong ito. Nagbigay ang Panama ng 70 araw na notice para sa pinal na desisyon nito. Sinubukan namang kontrahin ng China ang naging desisyon ng Panama, ngunit mas kinatigan ng Panama ang kanilang ugnayan. China regrets, ano yun? Hindi ko talaga mahabol eh. Ulit-ulit. 70 araw na notice para sa pinal na desisyon nito. Sinubukan namang kontrahin ng China regrets Panama withdrawal from Belt and Road Project. Ayan, iyak na naman tong China. Sasabihin naman nila itong Panama talaga, grabe. Kumakampi talaga sila sa kalaban namin, nakakainis. Hanggang ganyan yan. Ang naging desisyon ng Panama, ngunit mas kinatigan ng Panama ang kanilang ugnayan at naging kasunduan ng Amerika, lalo na sa usapin ng Nice Panama. There is nothing as West Philippine Sea.
Ala. Wala po yun. That is a creation by us. Sa totoo lang, Alam nga, sino bang magkikreate? 'Di ba? Yung China nga, create nga nila yung South China Sea na yan eh. Sobrang laki oh. 'Di ba? Kung pa-createan lang, mas worse yung China. Kasi ang create nila, 9 dash line. Tapos ginawa pa nilang 10 dash line ngayon. So, sino yung mas worse? Sobrang dami nilang bansang sinagasano. Tapos tayo na papangalanan lang natin ng West Philippine Sea, yung pasok naman talaga sa EEZ natin. Di pwede. Kahit doon na lang tayo mag-stick na ano siya EEZ siya ng Pilipinas eh. 'Di ba? Ginagawang big deal tong West Philippine Sea tapos biglang no West Philippine Sea. West Philippine Sea, EEZ natin, same lang 'yan. 'Di ba? Inano lang natin para ma-emphasize din sa China or malinaw din sa China na meron ngang West Philippine Sea. Sa amin yan. Kasi kung hindi natin papangalan ng West Philippine Sea yan, wala, aangkinin talaga ng China yan. Parang ang labas kasi niyan, mas ano ka pa, mas pumobor ka pa sa South China Sea naman yung nakalagay dyan. Kaya nga tayo nagpo-protesta, di ba? Para hindi tawagin ng China na South China Sea yan. Kasi West Philippine Sea yan. Di ba? Ang gulo-gulo. po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Ang sinasabi nila, inoccupy daw ng China ang ating territory. Same lang. Di ba? Alam mo naman pala na EEZ natin eh. So same lang. Sa ibang balita naman, mga netizens, hindi nagustuhan ang naging pahayag ng isang kongresista matapos sabihin nito na walang West Philippine Sea at ito ay gawa-gawa lamang nating mga Pilipino. Ayon sa mga Pilipino, kung walang West Philippine Sea, bakit ang Amerika, Japan, Canada at Australia pati na mga bansa sa Europa ay naniniwala sa gobyerno at militar ng Pilipinas na dapat protektahan ang West Philippine Sea o exclusive economic zone ng bansa? Bakit gagastos pa ng milyong-milyong dolyares ang mga bansang ito para sa Pilipinas? Lalo na si President Trump na napaka-stricto pagdating sa pera. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., posibleng ito ay taktik lamang ng mga politiko ngayong eleksyong 2025. Kung kayo mga kabayan ay naniniwala na merong West Philippine Sea, paki-like naman ang video at pa-share para maipakita natin. Yun. So, sa mga naniniwala na may West Philippine Sea, i-like nyo yung video ni Good News Philippines, tapos i-like nyo na rin yung video natin. So, ipakita natin na marami tayo naniniwala, ano? Para hindi ma-overshadowed ba? Ewan ko, sana pinanood pala natin kung ano yung opinion ng mga DDS dyan. Kasi alam niyo naman, kung ano yung sasabihin ng kampo nila, is yun din yung susundin nila, di ba? Sa mundo at sa China na merong West Philippine Sea at ito ay hindi katang-isip o gawa-gawa lamang. Sa ibang balita naman, kinumpirma naman ni Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. na nagkaroon ito ng pag-uusap sa telepono sa bagong US Defense Secretary. Ayon sa inilabas na pahayag ng dalawang bansa, napalalakasin pa ng Pilipinas at Amerika ang kanilang deterrence sa West Philippine Sea, kabilang ang pakikipagtulungan kasama ang mga kaalyado nito. Isa na dito ang tuloy-tuloy na pag-deploy ng Amerika ng kanilang mga military assets sa Pilipinas at marami pang iba. Ang $500 million na pondong ibibigay ng Amerika para sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program ay tuloy na tuloy. View of the incoming administration, insofar as defense is concerned, I'm not worried about it. How about the U.S. commitment po to support It remains the same. It remains the same. Insofar as my talk with the National Security Advisor, Mr. Walls, confirmed it remains the same, and we talked about even enhancing existing partnership. Tinanong ko si ChatGPT ha. Meron bang West Philippine Sea ang Pilipinas? Ang sabi ni ChatGPT, oo, may West Philippine Sea ang Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay ang bahagi ng South China Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. So, South China Sea. Yun yung pinangalan ng China. Ang kapal ng mukha nila, di ba? Tapos ang gusto ni Marcoleta, hayaan na lang natin na South China Sea yung paniwalaan ng China dyan. Di ba? Unfair naman sa atin yun. Pasok sa Exclusive Economic Zone natin tapos hindi natin papangalanan ng West Philippine Sea. Di ba? Pinangalanan ng China na South China Sea yung dagat natin. Alam nga namang pangalanan lang din natin ng EEZ. Di pangalanan na lang din natin ng West Philippine Sea. Total nasa west naman talaga siya. Ayon sa United Nations or UNCLOS noong 2012, inahayag ng administrasyon ni dating Pangulong Benigno Aquino ang paggamit ng pangalang West Philippine Sea upang ipagtibay ang soberanya ng bansa sa mga nasabing teritoryo. Diba? Sobrang, hindi lang yan basta-basta gawa-gawa lang na West Philippine Sea. Kabilang dito ang Kalayaan Island Group, Panatag Shoal, Scarborough Shoal, ilang bahagi ng South China Sea na nasa loob ng 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas. Di ba? Ganyan, yan yung tanong natin kay, bakit
sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea. Tingnan natin, itanong natin sa matalinong computer, matalinong AI. Sinabi ni Rep. Rodante Marcoleta na walang West Philippine Sea dahil sa pananaw niyang ito ay isang gawa-gawang pangalan lamang at hindi isang opisyal na hiwalay na bahagi ng dagat. Ay nako, Marcoleta. Ang ginagawang bomber mission exercise at multilateral maritime activity ng Amerika, Japan, Australia at Pilipinas ay isang halimbawa ng pagpigil sa China. Hindi lang Amerika ang magiging tagapagtanggol ng Pilipinas. Sa katunayan, inilahan ni Defense Minister ng Pilipinas na maliban sa Amerika, Japan at Australia, nakasalang na rin ang New Zealand, Canada, France at iba pang mga bansa sa Europa na gustong magkaroon ng visiting forces agreement sa Pilipinas. From ChatGPT to ha. Ito yung sagot sa tanong, bakit sinabi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea? So, sabi niya dito sa number 2, ginamit ito para sa political narrative. Iniugnay niya ito sa mga hakbang ng nakaraang administrasyon upang ipagtibay ang soberanya ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. Diba? Wala eh. Ano sila eh? Friend sila ng China eh. No, we are now on a phase of alliance building, strengthening alliances. So the SOFA with New Zealand is an important part of our countries, both countries, and multilateral countries' initiative to resist China's unilateral narrative to change international law. So the BFA with New Zealand will be very important for us for that purpose. And secondly, for disaster risk reduction purposes and humanitarian assistance and disaster response. New Zealand has been a very important partner on that, and we know, being an archipelago, we need as much mobility assistance as possible. Sayang hindi tumakbo si Serba na pagka-senador, si Sir Gibo. Siguro mas bagay din sa kanya yung role niya ngayon So sana next time ba tumakbo siyang senador para may babara sa mga Pilipino na ganyan mag-isip na no such West Philippine Sea. In order to bring goods to far-flung places and to logisticize the whole enterprise. So on both scores and other benefits that we can get in expanding the rules-based alliance, any further VFAs, and as a matter of fact, it's not only with New Zealand but with Canada that we are working on a status of visiting forces agreement. We look forward to one with France and possibly with other European countries as well. New Zealand went European countries pa. did the start? Who proposed what to who? I don't actually recall, but as far as I know, it was already part of the agenda of my to-do list when I entered the department, and I just made it. We together with the DFA, and the DOJ and other partner agencies, we just made it happen. This year. We really don't know because we just completed the RAA with Japan. So we're focusing on this. The first round of negotiations have been done. Hopefully as soon as possible. And then hopefully we can have it ratified after the incoming Congress convenes. Will this be patterned after existing DFA? I think so. Like Australia or Japan? All of them they follow the same All of them. mold. And so we will follow the same pattern. Most likely with Australia, I'm not sure. Solid. Sorry, what's your most optimistic timeline in terms of concluding the negotiations with New Zealand for Within the first semester of the year. So, yun lang naman mga kanay. So, kayo ano masasabi nyo dyan? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Good News Philippines. Supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Pilipinas. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Malinaw pa sa klaro yun, di ba? Ay, nako. Kawawang Pilipinas, tinanggalan ng West Philippine Sea, So, I think yun nga yun, men. Yun nga yung natin dito, di ba? Kasi, nung panahon naman ni PRRD, di ba, yung pinaglalaban ni PRRD is, hindi daw natin kaya yung China. Like, one click lang daw tayo ng China. Boom! Goodbye Philippines daw. So, parang lumabas pa nga dito na parang tama pa yung ginawa ni
PRRD na makipag-gentleman's agreement sa China, di ba? Like, men, mas worse yun eh. Di ba? Gentleman's agreement nyo, hindi i-repair yung BRP Sierra Madre. Para saan? Para kapag nawasak na yung BRP Sierra Madre, wala na tayong pupuntahan sa lugar na yan. Di ba? Kapag wala na tayong pupuntahan sa lugar na yan, edi yung China, ano na sila na, ano pang gagawin nyo dito? Di ba? Mas lalo tayong haharasin ng China. Hinaharas nga tayo ng China na naghahatid tayo ng mga, nagre-resupply tayo eh. Di ba? Naghahatid tayo ng mga pagkain sa mga nakabantay doon. Hinahara nga nila tayo eh. What more kung wala na yung BRP Sierra Madre dyan? Kaya wag nyo kaming sabihan na parang mas solid pa yung pinaggagawa yung kasunduan na gentleman's agreement. Kasi parang na lang talaga, pinamigay nyo na lang talaga yung West Philippine Sea, Tapos yun nga, sa usaping ganun na there is no such West Philippine Sea, malinaw naman doon. Sabi naman ni ChatGPT na nga siya, meron nga tayong West Philippine Sea, pasok nga siya sa exclusive economic zone. Diba? So kung kiniklaim ng China na South China Sea yan, edi i-claim natin ng West Philippine Sea yan. Diba? Tayo yung may mas karapatan dyan eh. Anak ng teteng, Diba? Walang pakialamanan ng trip. Hindi porket, hindi naman porket sila yung naunang maglagay ng pangalan dyan. Sila na yung tama. Parang lang yan eh, may lupa. Tapos walang nakatira. Pinatayuan ngayon ng bahay ng squatter. Considered na ba na sa squatter agad yung bahay or yung lupa na yon? Hindi din, di ba? Ang dyan, meron talagang may-ari ng lupa na yan. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga kaso-kaso or whatsoever. Same lang din yan dito sa West Philippine Sea natin. Inangkin nila na South China Sea. Ayun, dinala natin sa international law. Diba? International court. Ano yung kinalabasan? Tayo yung nanalo. Kasi sa atin naman talaga yung teritoryo yan. Tapos ipagkakait pa na wag mag-ilusyon na merong West Philippine Sea. Anak ng teteng, Merong West Philippine Sea. Hindi naman tayo swapang na yung West Philippine Sea natin lagpas na sa 200 nautical mile EEZ ng Pilipinas. Siguro kung yung Pilipinas after ng EEZ natin is nagpangalan pa sila ng EEZ dun sa dulo, 'di ba? Like kumabig pa sila ng 20 nautical mile, ginawa nilang West Philippine Sea. Dun mag-agree din ako na hindi tama yung ginagawa ng Pilipinas doon. Pero yung ganyan, yung ginagawa nating West Philippines, yung exclusive economic zone natin, kasi inaangkin nga ng China, di ba? Kiniklaim nila na South China Sea kahit hindi naman. Di tama yun. Di ba? So, kayo na lang bahala, since tatakbo na naman yan. Bahala na kayo. Bahala na kayong umusga or, kung iboboto nyo ba o hindi. Hindi ko kayo pipigilan dyan. Ang sa atin lang dito, ito yung gamitin natin, kung gusto natin ng tuloy-tuloy na, pagtindig dito sa West Philippines, alam nyo na. Diba? So, yun lang naman mga Pinoy. So, kayo na masasabi nyo dito. Comment down below, tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Good News Philippines, Filipinoids. Like, comment, share, subscribe. Filipinoids is out.